Tungkol sa panahon ng hapon. Yes, tama. So, sa anong taon nangyari ang kuwan? Sa panahon ng hapon. Ito ay nagsimula sa panahon sa 1941 to 1945. So, sa pananakop ng hapon, ito ay bersahan nilang sinakop ang mga bansa na gusto nilang sakutin. Diba? So, sino gustong magbigay ng halimbawa tungkol sa kuan? Maikling kwento. Halimbawa. O ano ang maikling kwento? Isang kwento na yes. Sa aking palagay, sa aking tanda, may kwento, binubuo lamang mga tauhan sa isang kwento at ito ay may taluturan lamang ay maliit na bilang taluturan at basta maliit na ikikwento. Ang mga clip ito ay binubuo ng pagkakaya ng tauhan, tagpuan, ang may kwento ay nababasa ng isang buwan lang. so lahat ng inyong mga mga sagot ay tama. So ngayon, dadako tayo sa dula. So ano nga ba ang dula sa panahon natin? Ang tula ng panahon ng hapon, ito ay kawali ng maswela, may kantahan at may liyatanghal sa harap ng entablado at ginagampanan ng mga artista o mga may karakter at may gaya. Yes, tama. Sa panahon ng hapon, ang dula ay ginawa nila itong nakakaaliw kahit na may gera sa kanilang may mga hindi magandang pangyayari sa kanilang lugar. Sa kanilang buwan. Libangan. So, halimbawa ng dula ay ang sino ba kayo ni Julian Balmaceda. Si Julian Balmaceda ay isang manunulat sa panahon ng Amerikano. Sa panahon ng Amerikano, ngunit isinalin ito ni Francisco Rodrigo sa panahon ng Hapon. Dahil sa panahon ng Hapon, ang gusto lamang ng mga Hapon ay ang mas tangkilikin natin kung ano ang mga kaugalian, tradisyon sa ating lugar. Ayaw kasi ng mga Hapon na sana siya pumukya or gamit ka sa laing na iwang. Sumunod din ang aling sa hapon. Maganda ang kanilang hangarin, ngunit masama ang kanilang paano nila sinahanggang ng lugar. So, usapan natin kung sino si Francisco Rodrigo. So, si Francisco Rodrigo ay isang mapatang manunulat, dramatista at politiko. Siya ay naging aktibo sa pagsulat ng mga dula na may tema ng kabayan sa kabila ng mahigpit na sensura ng mga ang sensura ito ay copyright or pagkopya sa ibang mga aklat. So, buod ng sino ba kayo, pakibasa lahat. Ang dula ay umiikot sa isang mag-asawa na namukop sa isang tahanan ng isang matandang magbubukid. Sa kanilang pananatili roon, ipinakita nila ang kanilang pagiging magalang at mabait. Gayunpaman, unti-unting nahayag ang kanilang tunay na katauhan. Sila pala ay mga espiya ng mga kaaway. Sa dulo ng dula, ipinakita ang masimuot na tanong. O sa katapatan at pagkata. Sino ba sila? Sino ang tunay na pinagtitipuran? Ang sarili nilang bayan o ang mga pinanganak? Ang sarili ng mag-asawa ay sumasailayan sa mga Sinong nag-ingkod sa mga Hapon sa panahon ng pananakop? Sino gusto magsalapis at Lorraine? Magbigay nito na may mag-asawa na kinikop na
wala sila na ituloy ng Diyos. Sila ay iyak. Kaya maraming salamat. Yes, sir. So, ang upuan, pinapakita. So, dagdag sa sinabi ni binibining muli na ang mag-asawa ay isang espiya na espiya ng kalaban at ito ay kinukop na matanda at pinatira at di ba na yung tiniting hayag ang kanilang katauhan. So, sila ay nalaman ng matanda sila ay Salamat. So, sa sino ba kayo, ito ay nagpapakita sa mga Hapon na pumunta sa ibang lugar na nais mag-iistiya, na nag-iistiya nila para sa kapuan sa kanilang bayan, ngunit ang kanilang katapatan lamang ay sa mga Hapon din, mga Hapon. Sa kanilang. So, tema at mensahe ng dula. So, una, makabayan at paninitigan. Pagkilala sa tunay na kaaway at pagpapahalaga sa katapatan. Yun ang tema sa Sino Ba Kayo? Makabayan at paninitigan sa mga mag-asawa na naging istiya na ang kanilang paninitigan lamang ay sa kanilang kung saan sila na naging bahagi ay doon lamang ang kanilang katapatan. Pagkilala sa tunay na kaaway. So, ito ay naging mensahe sa atin na kung sino man ang tao sa ating paligid ay dapat natin kilalanin bago pagkakwalaan. Dahil may iba sa atin na nagpapanggap lang. Pinatatamaan. Mayroon kang pinatatamaan. Sige, pagkilala sa katapatan. Dapat hindi istorya, dapat inunin mo ang iwagwan, tao hindi kaibigan. You love your enemy. So, love your enemy. Right? Ang dula ay isang matapang na komentaryo sa sitwasyon ng Pilipinas noong pananakot ng Hapon. Ginamit ni Balmaceda ang panitikan upang maipakita ang isyong panlipunan sa panahon yun, lalo na ang usapang pagtataksil at katapatan sa bayan. So, narito ang ikalawang halimbawa ng kuan. So, bago tayo dadako sa pangalawang halimbawa ng dula sa panahon ng Hapon, atin munang pag-usapan ang mga teoryang mailapag sa Sino Ba Kayo? Sa dulang Sino Ba Kayo? Una, ang teoryang realismo. Sino gusto magpahagi ng kanilang kuwan? Ay, minsan, yes, Hana. So, masasabi natin, napapaloob ang realismo sa may kwento na Sa dula. ay dula na sino ba kayo dahil pinapakita ng dalang totoong
mas malaki ang iyong kwan. Not in reality. So, pag nasa posisyon ka, na mayroon talaga yung iba na kailangang sumunod sa gusto nilang iba, na mas sundin nila kung ano ang nais ng ibang nakakataas sa kanila, at mayroon din yung napagkaksilan kung sa baba, sa mababang pwesto o napi, ay siya sumusunod or gumagawa sa mga hindi kanais-nais na gusto ng mga nasa itaas. So, ang ikatlong teorya ay ang moralistic. Pinapakita sa dula ang mga pagpapahayag o pagpapahalagang moral tulad ng katapatan, pagmamahal sa bayan, at pagiging tapat sa sarili. So, malalaman naman natin sa dula na kung ano ang ang mga moral na nais na dula na isinulat ni na isinali ni Francisco Rodrigo. So, ang ika-apat na teorya ay ang existentialismo. Pinapakita nito ang kahalagahan pumili ng tama at ang mali sa mga tauhan ay inuluhan batay sa kanilang mga desisyon. So, yun ang teorya existentialismo na may ang bawat tao ay may kanang karapatang pumili sa kung ano ang gusto nilang nais marating sa buhay. Or kung ano ang desisyon ang kanilang pipiliin kung may tama o mali sa kanilang mga desisyon. Yes, so, ang kalawang dula ay ang asawa ng abogado ni Francisco Yosan or F. Yosan. Isang dula na nagpapakita ng mga suliraning pamilya lalo na ang tungkol sa katapatan at pananagutan sa relasyon ng mag-asawa. So, si Francisco F. Yosan ay isang Pilipinong manunulat sa panahon ng manunulat sa patnubod. Siya ay isininong pamilyang ilustrado. Pinalaki na may revolutionaryong halaga na umutong ang pagkakakilan ng Pilipino na itinuturing na sagrado ang kalayaan, katarungan, karangalan, nasyonalismo at kabanalan. So, puod ng ang asawa ng abogado. Isang abogado at ang kanyang asawa na dumadaan sa matitinding pagsubok sa kanilang pagsasama. Dahil sa kanyang trabaho bilang abogado, madalas siyang abala at hindi niya napapansin ang kanyang asawa. Dahil dito, unti-unting nagkakaroon ng suliranin sa kanilang relasyon. Sa gitna ng pamumulila ng asawa, lumitaw ang tukso sa anyo ng isang ibang lalaki na handang tunan ng kanyang hinahanap ng pagmamahal at pag-aaruga. Nahanap siya sa matinding pagsubok kung susundin ang kanyang damdamin kung mananatili siyang tapat sa kanyang asawa. Habang lumalalim ang kwento, natutuklasan ng abogado ang nararamdaman ng kanyang asawa. Naging dahil ito upang pag-isipan niya ang kanyang mga pagkukulang. Sa huli, nagkaroon ng pagkataparan at pagpapatawad na siyang nagpanumbalik ng kanilang pagmamahal at pagsisama. So, ang asawa ng abogado, ito ay ang tungkol sa mag-asawa na ang iyang kubana kay ang isa daghang trabaho. Dahil abala siya sa kanyang trabaho. Kaya, Obligasyon o responsibilidad bilang asawa. At ito ang nag-udyok sa kanyang asawa na Mawala ng nakuha ng kanyang trabaho upang mapunan. Hindi siya nagkakap kusang may dumating sa kanya na handang punan ang pagkukulang ng kanyang asawa
So, tema ng dula, katapatan at pagtitiwala sa pagsasama, tukso at moralidad, pagsisisi at pagpapatawad, kahalagahan ng kahalagahan ng dula, asawa ng abogado ay maaaring isang paraan upang ipakita ang epekto ng mga pagsubok sa relasyon ng mag-asawa at kung paano maaaring magtagumpay ang isang pagsubok sa pagdala ng mga kailangan. Ang kahalagahan ng tulay, hindi handa ang pamumulila para gumawa ng hindi mabuti dahil alam naman natin na Okay, sa kahalagahan ng dula, pinapakita nito ang epekto sa pagsubok sa isang relasyon ng mag-asawa. Sa isang relasyon ng mag-asawa. Na kung ito ay mangyari man sa kasalukuyan, na kung ikaw ay may asawa, na hindi mo na sana gagawin pa ang ginawa na kapwa. Ang nais ipahiwatig ng isang So, ito ay may dapat rin sa teoryang realismo, feminismo, moralistiko at humanismo. So, mga uri ng dulang pinahihinsunutan sa panahon ng So, una, tradisyonal na dula. Ito ay mga dulang tradisyonal na nagpapakita ng mga tradisyonal na pagpapahalaga sa mga kultura, mga Pilipinong kultura o mga kultura na pinapahalagaan sa panahon ng pagkota. So, historical na dula. Ito ay bilang historia na napapaguluhan sa isang lugar. Yes, please. Dula ng propaganda. Ito ay mga atikain dula or mga dula sa dula ng mga nais ng mga politiko or mga dulang propaganda. Dula nagtatampok ng mga ordinaryong tao. So, dula sa mga ito ay uri ng dula na ng mga manggagawa or mga empleyado. Right? Mga magsasaka sa bukid, mga ordinaryong tao. So, dula musical fantasy, ito ay mga dulang sarswela na mga dulang